Bicong, and thank you for joining us dito sa Facts First. Ay, magandang gabi, Christian, at of course, magandang gabi rin sa mga masugid mong taga-subaybay. Okay, pag-usapan muna natin ito po si Colonel Hector Grijaldo. Finally, the committee had the chance to confront him. Ano po ba yung status niya ngayon? Nasaan itong si Colonel Hector Grijaldo? Well, kasi he is presently detained, no? Because we cited him in contempt at dinetain namin siya sa Kongreso. Pero during the last hearing na kung saan ay nagpakita na naman siya ng pagiging uncooperative, nagpakita na naman siya ng pagiging disrespectful sa committee, na-cite na naman siya ng in contempt. Kumbaga, na-double contempt na siya, no? But the penalty that we imposed doon sa contempt na yon ay ilipat siya, no? Doon sa Quezon City Jail, no? Yung, I think, kung di ako nagkakamali, Police Station 6 ng Quezon City. Kaya doon namin siya nilipat. And we were also advised kasi na may mga kailangan gawin doon sa detention facility dahil nga over the last 6 months, ang daming labas-pasok doon. At mukhang kailangan din ayusin. So temporarily, ay dinetain siya diyan sa Police Station 6, which is right across. Harap lang yan ng batasan. Oo. Okay. Doon sa mga siguro hindi na naaalala yung nangyari, no? Si Colonel Grijaldo, siya yung humarap doon sa kaisa-isang hearing ng Senado patungkol doon sa Duterte drug war. At parang surprise whistleblower siya doon, di ba, Congressman? At sinabi niya, may coercion or pinuwersa siya ng dalawang kongresista, dalawang kasama nyo, sina Congressman Dan Fernandez and Benny Abante, para idawit itong si Duterte doon sa testimonya ni Rene Garma. Tama ba? Itong unang pagkakataon na natanong nyo siya since magsalita siya sa Senado. Tama po ba? Tama, Christian. Yun yung unang pagkakataon na finally, napilitan siyang humarap kasi dinetain na namin siya eh. Dahil sa 4 na imbitasyon na pinadala namin sa kanya, mula nung siya ay nagsalita sa Senado, lahat po yan ini-snub niya yung imbitasyon. Is a simple manifestation na wala talaga siyang respeto dito sa authority ng congressional committee ito. Ang amin namang layunin sana ay tanungin siya doon sa mga sinabi niya. No, kasi isang malaking kasinungalingan yung kanyang mga sinabi sa Senado. At ito ay nakasaad sa kanyang sinumpaang salaysay daw. Nakakuha kami ng kopya nito, tinanong namin isa-isa, ayaw naman niyang sagutin. No, simply because alam niya na siya ay nagsisinungaling at hindi niya kayang tayuan at panindigan yung mga pinagsasabi niya sa Senado dito sa harap ng Kongreso, ng Quad Committee. Ano po yung eksaktong sinabi niyong kasinungalingan niya? Very specifically. Ano yung mga sinabi niya? Kino-urge daw siya ni Congressman Dan Fernandez at ni Congressman Benny Abante para aminin, no, na may kinalaman siya dun sa mga programa ng war on drugs ng dating Pangulo. No? Bukod doon, sinabi niya na may pinakita raw sa kanya na mga testimonya na mula kay Colonel Rene Garma na gusto ni Congressman Dan daw at saka ni Congressman Benny Abante na patunayan. Wala namang ganun. In fact, ang nagsabi nga na kausapin siya ay si Garma mismo. Dahil nga classmate sila ni Colonel Garma, magkaibigan silang matalik at naniniwala si Colonel Garma ayon sa pagtatanong ni Congressman Benny Abante na ang pwedeng mag-corroborate sa kanyang binitawang sinumpaang salaysay ay si Colonel Grijaldo. Kaya pinatawag ni Congressman Dan at ni Congressman Benny si Colonel Grijaldo upon the request of Colonel Garma. Dahil ang paniwala ni Garma, susuporta si Grijaldo sa kanya. Para to witness, no? At kung sakaling susuporta si Grijaldo sa mga at magko-corroborate sa statement ni Colonel Garma, nakahanda na kaagad yung lawyer na binibigay ni Colonel Garma kay Grijaldo. Yan yung mga lawyers niya na gumawa ng kanyang affidavit. So, it was not meant na pakantahin si Grijaldo ng hindi totoo. Pinatawag siya dahil si Garma yung nagsabi na eto mako-corroborate yung sinabi ko. Kausapin niya.
Oh, Ganun yung that's nangyari. correct. Oh, sabi niya na ito, sigurado ko tutulungan ako ni Colonel Grijaldo rito. Kasi ang tanong ni ni Congressman Abante sa kanya, sino naman magko-corroborate dito sa mga bago mong sinabi sa iyong supplemental affidavit? Tinuro ni Colonel Garma, si Colonel Grijaldo. Ang sabi niya, si Colonel Hector Grijaldo, yan magpapatunay na tama yung sinasabi ko at alam niya ito. Oh, pag ganun, bigla siyang nanira pa siya. Sinabi niya, kino-earth siya, at nag-iimbento siya ng mga kung ano-anong kwento. Kaya yan, klarong-klaro. No? Kung napansin nyo, yung last hearing namin, ang mga tanong sa kanya ay related doon sa affidavit niya. Ibig sabihin nun, ay relevant yung mga tanong ng mga kasamahan namin para gusto namin tingnan kung gaano ba katibay yung kanyang paninindigan doon sa kanyang binitawang salaysay. Hindi siya sumasagot. Ang sagot niya palagi, I stand by my statement in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. In the first place, that is a wrong, wala namang kaso na kung saan he can invoke his right against self-incrimination because that will not incriminate him. Alam mo, medyo guilty yung mama Yung tingin ko At ayaw niya, booking siya na nagsisinungaling siya Kaya yun ang nagtatago siya sa likod ng right against self-incrimination. Pero Kong, gusto ko lang ituwid yung grammar ni Grijaldo kasi ang sinasabi niya, right to self-incrimination. Parang baliktad right yata yun. Kaya nga, kaya nga ang ano niya kaya lagi namin sinabi, it's right against self-incrimination. Sabi ko, ini-incriminate niya yung sarili niya by invoking it Nung pinapanood ko yung bahagi na yun Oo, tama. Nung pinapanood ko yung hearing nyo, Kong, parang I sense a lot of frustration from your colleagues, including yourself, no? Sobrang gigil niyo na at certain points. Yung sabi nyo, matapang ka lang dun kasi may kakampi ka Parang ganun, no? Sino yung tinutukoy niyo dun? Mukhang may kakampi siya dun Dahil nga ang kanyang linya doon, kung nakita mo, kaya nga we played yung video, di ba? Pinalabas namin yung video para makita ng taong bayan at sa lahat ng sumusubaybay sa Quadcom kung ano yung demeanor, ano yung personalidad nito nung siya nagsasalita sa Senado, kumpara nila doon sa kanyang demeanor nung nandiyan siya sa harap namin. No? Malayo-malayo Nagpe-playing victim itong mama Di ba? Parang ang feeling ko, it's a manifestation of disrespect. Walang respeto ito. No? At I'm really surprised paano naging official ito Sa totoo Kung ganun Kong, anong napala nyo dito sa pagharap ni Grijaldo? Kung yun yung consistently in-invoke naman niya? Well, karapatan niya yun. No? Ayaw naman namin siyang pilitin. But, we tried our best na maka-extract sa kanya o maka-elicit sa kanya ng mga information. Kaso, mukhang nanindigan siya dun sa kanyang pagsisinungaling. Kaya nga sabi niya, right against self-incrimination. Ayaw niya nang mabuking. Booking na kasi siya Anong plano niyo rito kay Grijaldo, Congressman? Well, he will have to serve the penalty that we imposed in the Quad Committee for his actions, his demeanor, and of course for violating the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Sabi namin, mayroong mga pamantayan, mayroong mga rules na dapat mong sundin bilang isang resource person. Kapag ikaw ay nag-violate dito, may karampatang parusa po yan o penalty. Ayan po, he will serve the penalty that we imposed on him until we terminate this committee hearing. Which is until when? Well, honestly, kasi nga umpisa na yung campaign, period, and we're hoping that before the campaign period starts, matapos na namin so that we can report the committee, come out with the committee report already. Pero mukhang hindi Kasi may mga bago na namang kwento na lumabas tungkol sa EJK. Kung na-monitor mo yung gabing yon, merong isang certain parang human rights advocate who's helping the families of the victims in Payatas, meron palang 100 mahigit na mga pinatay dyan sa Payatas. At yung mga namatay dyan, hanggang ngayon walang investigasyon, walang police report. At mukhang naging killing fields itong Payatas.
Kaya dapat tingnan mabuti yan. Kasi kasama rin yan dun sa sinasabi naming extrajudicial killings. Sino ba dapat managot? Diba? Sino bang chief of police dyan? Sino bang hepe ng buong Quezon City Police? Kasi part ng Payatas is part of Quezon City. No? Or sino ba yung perpetrator? Sino ba yung mga suspect? Sila ba yung nakasuhan? So I think we have to really look into this. Kasi nga, parang nakakalungkot na hanggang ngayon, no? 100 plus souls, no, is still seeking for justice. Congressman, speaking of accountability, kasi hindi lang naman ito yung isyong kinasangkutan ni Grijaldo, yung pagdawit niya rin sa dalawang kongresista, no? I think even more serious yung pagpatay kay Wesley Barayuga noong 2020. Tama. Sa mga hindi nakakaalala, si Wesley Barayuga, dating secretary ng board ng PCSO, na minurder diyan po sa Mandaluyong. At ang chief of police at that time was Colonel Grijaldo. Ano po ba nakikita niyo parang pananagutan dito? Meron, no? Sa aming paniwala, sa mga initial naming information na natanggap, no, siya ang chief of police dyan. At nung nagkaroon ng ganong assassination kay General Barayuga, it took a while bago nagkaroon ng police report, no? Hindi ba normally at SOP yan, kapag may krimen na nangyari, automatic meron kagad spot report yan. Pagka nag-spot report yan, dapat meron kagad investigation. At siguro, kung makakalap ng mga witnesses o ng mga ebidensya, meron na kagad investigation report. But apparently, ilang buwan na nagkaroon ng investigation, wala silang report until pumasok yung sinasabi niyang SITG, no? Yung parang task force, no? That Special Investigation Task Group. Tama ba? Yes, yun. Special Investigation Task Group na finorm ng district director daw to investigate the assassination of General Barayuga. Ngayon, nung nakita namin, doon sa report nila, sabi nung initial report, tinanong ko kasi, ano ba yung motibo sa tingin nyo sa na-imbestigahan ninyo? Abay, sinabi, the usual, no? Yung, parang may template na yun eh. Number 1, work-related. Number 2, personal grudge. No? And more than that, what is really surprising is that belatedly, dun sa report ni Grijaldo, apparently, nilagay niya doon na involved sa droga si General Barayuga. Trying perhaps to cover up dun sa talagang motibo sa pagpatay sa kanya. 'Di ba? Alam niyo naman kung sino nandoon sa loob ng PCSO. Alam niyo naman kung ano yung link, no? O bakit parang may attempt to cover up, no, the assassination and establish the real motive of the killing. So, ibig sabihin, ito, kasapakat ito kung sakasakali, no? Kung makakuha pa tayo ng mas mabigat at mas matibay na ebidensya, delikado ang kalalagyan ito. Okay, clarify ko lang po, no? Kasi ito yung isa sa mga pinakamatinding injustice na ginawa dito kay former general na naging PCSO official, Wesley Barayuga. Pinatay siya, doon sa previous hearing nyo, di ba sinabi dyan, ang tinuturo nagpapatay dyan ay si Ruyena Garma, no? Tama po ba? Yeah, that's correct. Upon the utos daw ni Colonel Garma at saka ni Colonel Leonardo. Yun ang sabi ni Santi Mendoza. Correct. Tapos ang pinapalabas dyan ay bigla siyang pinagbintangan na sangkot sa droga kaya pinatay. Yun yung masakit, di ba? Pinatay ka na, pinalabas pa na sangkot ka sa droga na hindi naman. Yung sinasabi niyong, siniraan pa po, no? Yung sinasabi niyong belatedly, lumabas sa report ni Grijaldo, yung alleged drug involvement nitong si Wesley Barayuga. How belated po ito? Kailan pumasok? I think, nung nailipat na, I think, kung di ako nagkakamali, if I remember it correctly, 3 months nagkaroon ng investigation yung local police, no, yung Mandaluyong police, which he heads, no, siya ang chief of police diyan eh. So until 3 months na wala pa ring tinransfer dito sa SITG. At yung bago ilipat yon, nilagay nila doon na isa sa motive ay siya ay isang drug personality. Yun ang, if I remember it correctly. Dito ko ano nakikita yung possible accountability pananagutan ni Grijaldo
kung nagkaroon man ng ganitong possible cover-up? Aba, kung ma-establish yung crime of murder at makuha yung principal suspect, kasapakat yan. Ibig sabihin, conspirator siya. Maaaring makasuhan din siya ng ganun. So, Okay. and yung kanyang ginawang pagtatakip, pag na-establish yun, no? Yung attempt to cover up and mislead, no, the real cause of the crime or the motive of the crime, then meron siyang pananagutan siya. Ito nga pala, Kong, no? Kasi may mga nagsasabi, parang anticlimactic daw itong naging pagdinig ng Quadcom. Dahil ang dami niyong nakalap, ano ro ba yung nakita, ano yung na-establish, pero more importantly, meron bang mapapanagot? In particular, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po bang ganun mangyayari? Well, wala na sa kamay ng Quad Committee yan. No? Kami ay nag-recommend ng mga possible prosecution against personalities, and that is stipulated clearly sa aming committee report. Yung progress report na sinabit namin, nakalagay doon kung sino yung mga dapat pang-imbestigahan, sino yung dapat kasuhan, sino yung may pananagutan, may accountability. Yun ang inilagay namin sa report. At ang magde-determine if kakasuhan o hindi yan mga yan, kung magagamit yung ebidensyang nakalap namin, ay ang Department of Justice na. No, sila na yan. No? Kung isa naman, posibleng ang PNP ang maging complainant, no? Sa mga kaso na nakita namin na nire-recommenda rin namin. Konting recap lang, Congressman, no? Sa mga hindi na familiar, no? Sino yung mga pinapakasuhan ng komite base rin sa inyong initial pa lang ito, di ba? Initial findings or recommendations. Yes, dun sa initial findings namin, nire-recommend namin na i-charge for crimes against humanity si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa for being the former chief PNP during that time, no, sa kainitan ng war on drugs, si Senator Bongo for allegedly siya yung nag-i-issue ng nagbabayad, nagbibigay ng reward money, no. Yun yung nakita doon, yun ang aming committee report, yung progress report. Doon naman sa mga police officials, parang, kung di ako nagkakamali, parang 16 yata yun na mga dating generals o chief PNP at mga karamihan, mga colonel and mga one-star general yung nasama doon. Hindi ko na matandaan na Christian, I'm sorry, but I can refer back to my what they call this, our committee report and give you a copy. Okay lang po. Pero dito nga, yung bang findings ninyo na i-forward na ba sa lahat yan? Dito po sa DOJ? Lahat yan. When we submitted the report last December 19, right after Christmas, it was already forwarded to them. So by this time, they have already received, no, yung mga ahensya, ombudsman, for the active members of employees of government or active elected or appointed personalities in government. Meron ding DOJ, meron din naman for NBI for further investigation, meron ding PNP for further investigation. But ito, I think I should highlight this, Christian, no? Kasi dito sa committee report na to, we were able to produce out of 13 committee hearings of the Quad Committee, 32 proposed legislation. So, yung iba dyan ay amendments to the existing Republic Act, the others naman are new. So, yun yung mahalaga dyan. Kasi alam na naman na ang primordial objective ng committee hearing or inquiry is in aid of legislation. So, doon kami nakatutok. Although, may mga recommendations din kami for possible prosecution and investigation. Isa rin sa mga na-monitor ko na parang binanggit nyo ay yung kasi controversial to, no? Panahon ni dating Pangulong Duterte, yung shabu shipment na nasabat sa Bureau of Customs. Pero kayo mga binanggit na parang, sabi niya, tama ba yung term na ginamit nyo? Fall guys lang yata yung mga naparusahan dito. Yes, so kasi how did you get to that conclusion? Okay. We referred to the
testimonies that we got from these personalities, no? Especially yung kay Jed Pilapinsi. Siya ay asawa ng alleged drug lord na until now ay hindi alam kung nasaan, either patay o buhay or at large, whatever. Because asawa siya ng drug lord, ay siya ay nakasuhan, no? For being one of the personalities in the drug lab allegedly owned and operated by her husband. So parang alam mo, criminal criminal case yan. Dapat merong kahit na maliit na pagdududa. Kaya nga dapat, 'di ba, when you convict a criminal, dapat beyond reasonable doubt, no? But tingin namin may mga areas that we should look into to establish that there was really a doubt, no, on the participation of this person in this crime, no? Isa na rin diyan si Jed Pilapinsi, yung kapatid niya na nasama rin, no? Bantay lang yun ng warehouse. Wala namang kinalaman yun. Yung isa naman, yung Mr. Anoche D, yung isang warehouse sa Valenzuela, kung saan nandoon na-discover yung 6.7 billion na drugs worth na shabu. Pero, nung dumating doon, ang PIDEA, sabi ng testimonya ng mga PIDEA, yung droga ay wala na sa container, kundi nasa sahig na ng nasa sahig na ng warehouse. Ang tanong, nakasuhan ba yung may-ari ng warehouse? Hindi. Ang sinong nakasuhan? Yung bodigero. Diba? Ngayon, nakasuhan yung bodigero. Yung droga nandoon, yung drugs, yung shabu nandoon na sa sahig. Wala sa container. So, hindi ba dapat may reasonable doubt yun? Paano napunta sa sahig yun? Kung ito ay nasa loob na isang container. May naggalaw na. Mukhang just for purposes of making sure na may makulong, may makasuhan dahil malaking shipment ito maraming fall guy. So yun ang nakita namin, no? Na dapat siguro, kaya nga maybe, no, dun kung makakalap pa kami ng mga testimonya from other witnesses or evidence, baka mag-recommend kami na siguro kung maaari, ma-revisit yung mga kasong yan. Pero dito sa pagtatanong, kasi tinanong din dito yung dating Customs Commissioner, no? Malinaw ba sa inyo kung sino talaga nag-angkat nito? Kasi napaka-basic ng question na yun Tama. Yun nga ang malaking puzzle. Diba? Ang nakulong, yung mga fall guy, no? Yung mga fall guy. Bodigero, yung asawa, yung bantay sa tindahan. Pero yung mga utak na nag-angkat o nagparating nito, hindi pa nahuhuli. Hindi nga ma-establish kung sino Di ba? Yun ang malaking talaga. And this was the result of the systematic corruption within the Bureau of Customs during that time. Kasi nga, buhay na buhay yung TARA system na sinasabi. Di ba? Ano yung TARA system? Ayan yung TARA system, grease man yan para hindi na inspeksyonin kung ano laman ng kargamento at para mabilis lumabas yan sa Bureau of Customs. And walang nagde-deny niyan ng mga taga-bureau. Yung dalawang dating commissioner, dine-deny yan. Hindi dine-deny na merong TARA. And I'm sure even now, no, marami pa rin dyan aamin ang magsasabi na merong TARA. Hindi ako maniniwala na yung tinanong namin yung isang taga-legal department, sabi niya, hindi daw siya aware, no? Sabi niya, I have no personal knowledge. Di ba? We will not debate with you on that, no? But circumstances would say that in the whole bureau, you're the only one who doesn't know. but everybody else knows, from your boss to your your former boss and to your underlings. They all know. Ikaw lang ang hindi. Ibang klase yun. Mahirap paniwalaan, in short. Kaya pala ko, may susunod pa bang hearing ng Quadcom? Sa Monday, pag-uusapan namin, no? Yung kasi merong isa ring importanteng committee, yung Quintacom Malaking bahagi din ng
trabaho o ng performance ngayon ng Kongreso yung pagtalakay sa mga usapin na naiintindihan ng ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung sinasabing mga masa. Dapat maintindihan nila bakit ba mataas ang bigas, ang presyo ng bigas. Bakit ba mataas ang presyo ng pamasahe, ang presyo ng kuryente, all these things. Pinag-uusapan ito sa Quintacom nang sa ganun, makita ng ating mga kababayan na may ginagawa ang kongresong ito para makatulong sa ating mga kababayan na pare-parehas pong naghihirap. Yun nga, isa yan, napakahalaga niyan. Because we're too pressed for time. Hanggang February 4 na lang kami. So, but I think even if hanggang February 4, mag-adjourn man ang Congress ngayong February 4, pwede pa rin kami magpatawag ng hearing until may bago ng Kongreso. Magkakaroon ng bagong Kongreso June June 30 pa . So, I don't know anong mangyayari, but it will all depend sa leadership, no, sa ating majority leader, sa ating speaker, kung anong desisyon, no, kung pwede ba kami magpatawag ng hearing kahit na after elections. Yan ang pag-uusapan. Dito ba kung kasama yung pagbusisi sa mga smugglers, yung mga kasama economic saboteurs, kasama lahat yun? Yes, correct. Kasama yan. Yung di ba, nagporma ang ating speaker ng isang task force, no, to make sure na yung mga importer na nag-hoard ng bigas, yung mga distributor, yung mga traders na nag-hoard o manipula ng presyo, dapat merong itong task force ito, yun ang trabaho, i-monitor sila. Kasama dyan ang BIR, kasama dyan ang Bureau of Customs, kasama dyan yung DTI, kasama dyan yung Department of Agriculture. Kasi ang tanong nga natin, bakit ba hindi bumababa ang presyo ng bigas? Kung inaangkat natin ito ng, let's say, sabihin natin 25 hanggang 30 pesos per kilo, bakit ba nabibenta ito ng almost doble? Kung titignan natin saan dumadaan, hindi naman siguro aabot ng doble. Baka maniwala pa kung hanggang 40, hanggang 45 ang kilo. No? Kahit na mahal ang pag-angkat natin dyan, hindi naman siguro dapat na malaki ang kikitain ng mga bigas po yan. Iyan po ay kailangan po ng halos 120 million Filipinos. Kung may nag-comment dito, saka na yung bigas, impeachment muna. ano bang kinabukasan ng impeachment ni Sara Duterte diyan sa kapulungan ninyo? Siguro hopefully baka baka isa yan matalakay itong this coming week. Kasi nga meron ngang nagsabi na meron daw fourth impeachment. So ang objective ng Office ng Secretary General is to get all this complaint at ipasa yan sa Committee on Justice para makonsolidate. I don't know. Hindi kasi honestly hindi pa namin napapag-usapan. Oo. Pero meron ba umiikot na parang effort para magpapirma ng 1/3? Kasi isa yun sa mga possibilities, 'di ba, Kong? 1/3 ng membership. Para hindi na po magtagal at matalakay ng mas maging issue yan sa Kongreso, kailangan lang 1/3 ng membro ng House na pumirma, mag-endorso ng complaint na yun. Ang problema kasi kung 3 yung complaint, kailangan mo consolidate yun . Hindi naman pwede yung 1/3 will endorse the 3 complaints. No? So there has to be a consolidation at yung final na yun, yun ang ipapabasa, papakita, papag-aralan ng mga membro ng Kongreso. Isang araw lang yan, pwede naman maano yan . Kung pipirma yan o mag-i-endorso yan, 1/3 ang kailangan, almost siguro mga 105 members ang kailangan lang mag-endorso niyan. Pero diretso na yan sa Senado. Hindi na yan tatalakayin pa sa Kongreso ng mahabang panahon. Diretso agad yan sa Senado. Oo nga po. Pero yung ruta na yun, sa tingin niyo may oras pa para doon? Kasi it will only take maybe kung Monday, Tuesday, Wednesday, 3 session days, siguro baka hindi naman nabuti ng yan. Kung I have really no idea. Depende siguro yan . Kung may laman ba yung complaint, mabigat ba yung complaint. At saka ito, independent decision ito ng mga membro. Pag ganun, hindi, kasi curious ako, Kong, bakit yung 3
complaints parang nakatenga diyan sa office ng Secretary General. Ano bang basa nyo? Bakit hindi gumagalaw? I have no idea. Pero parang narinig ko isang beses, I think you interviewed the Secretary General or the media interviewed the Sec Gen. Ang sabi niya ay merong ding nag-inform sa office ng Secretary General na meron pa raw isang fourth impeachment complaint. I have no idea really. Kaya siguro delay sila pag consolidate. Okay. Sige po, Congressman Robert Ace Barbers. Ang sabi niyo baka next week itakal, no? Impeachment, tama ba? Baka next week. No, I'm not really sure but we only have 2 more weeks eh. So itong week na to na coming at saka yung February 2, 3, and 4. Kasi hanggang February 4 na lang kami. So technically we only have 2 weeks and 6 session days. Okay. Salamat sa kalendaryo ko nga. Pero kasi ang start ng campaign period for national Feb 11, for local March 28.